So gagamitin natin halimbawa mulit yung ating bread company, company A, at saka yung ating company ng sapatos. Okay? So, muli makikita nyo yung mga combinations. Combination A, combination B, combination C, D, E, F. Sa combination A, kaya kong gumawa ng 50 bread at 0 sapatos. Sa combination B naman, 40 na sapatos, 40 na bread, 10 na sapatos. Sa combination C ay 30 na bread, 20 sapatos. Then sa combination D, 20 na bread, 30 na shoes. Sa combination E, 40 na shoes, 10 na bread. And sa combination F, 50 shoes, 0 bread. Again, ang production possibility frontier or production possibility curve ay nagpapakita ng ating mga decisions, trade-offs, opportunity cost, at ito ay bunsod ng scarcity. Now, ang unang bagay na dapat nating malaman pag sinabi nating production possibility frontier ay ang katotohanan na itong mga nasa curve na to, itong mga combinations A, B, C, D, E, F, ito yung mga combinations kung saan ay we are able to maximize. Okay, we are able, yung mga yan, we are able to maximize our resources. Okay, sabihin natin yung mga factors ng production na ma-maximize natin ng maayos, nagagamit ng maayos. So, yan yung mga possibility combinations na pag ginamit natin, hindi tayo nakagsasayang ng mga resources ng labor at ng capital. So, yan yung curve na yan, which is more of a line. Okay? Yan yung sabihin natin, yan yung pinaka-frontier. Now, below, yan, ito, below, itong 40 bread and 5 shoes, itong 25 bread, 25 bread and 15 shoes, ilagay natin bilang, then 10 bread and 25 shoes. Ano naman to mga to? Ito yung mga bahagi na kung saan, okay, dito natin ilalagay ha, hindi naman natin, so hindi nagagamit ng husto ang mga resources. Okay? Ibig sabihin, either si Company A na gumagawa ng bread ay may sinasayang na resources, or si Company B na gumagawa ng shoes ay may sinasayang na resources, which can be land, okay, labor, or capital. So, kung dito sa taas is na ma-maximize, yan, dito sa side na to, yan, sa side na yan, dito sa baba na to, yan, dito, hindi na ma-maximize yung mga resources niya. Maraming nasasayang. So, yan ang unang punto na gusto kong malaman natin pag gumawa tayo ng production possibility frontier. Pinapakita dito na kinakailangan magamit ng husto ang mga resources natin. Hindi dapat mag-aksaya. Now, another thing about the production possibility frontier is that it also shows or nagpapakita pa rin siya ng tinatawag nating, sabihin natin muna ha, dito is feasible. Okay. Ibig sabihin, pwedeng gawin. Okay, below that. And lalo naman itong A, B, C, D, E, F, feasible talaga yan. Ha? So, bukod siya na ma-maximize, di siya talaga ay feasible or pwedeng gawin. Itong mga XXX na ito, na iba pa mga nakikita natin na ibang combinations naman, feasible din siya, pero yun nga lang, may tinatapon kang iba't ibang mga resources. Okay? So, that's thing. Then,
Sa labas naman, nitong ano na to ha, sa labas nitong line na to, okay, yung labas niyang A, B, C, D, E, F, okay, nadyan naman yung tinatawag nating impossible. Okay? Bakit impossible na yan? Kasi kapag gumawa ka pa ng produkto na nasa labas niyan, mai-stretch na yung iyong mga resources. Okay? Baka may masayang na or tuluyan mo nang hindi magawa because of the limitations of our or of your resources. Okay? So, halimbawa niyan, instead of 50, gusto mong gumawa ng 200 na bread and at the same time, 200 na sapatos. So, if we are going to graph it, so nariyan na yan sa labas nitong production possibility frontier natin. So, liitan lang natin. Nariyan na yan sa labas. Okay? And, nasa labas na rin siya nitong mismong frontier. And therefore, baka wala ka namang resources na magagamit para dito sa bagay na to. Now, sir, how about the use of machines? Okay? Pwede mo naman gamitin yung mga machines, but the question is, are you able to maximize the production of your goods and services? Or baka naman nag-aaksaya ka lang or nasasayang lang yung mga resources na mayroon kayo. So, isa yan sa mga bagay na dapat nating tandaan kapag gumagawa tayo ng Production Possibility Frontier or PPF or the PFC.